Hinosa, sa Espiritu Santo, manasab kanimo. Panginoon, sa pagsaulog ni Santos Misa sa pakistahan ni San Antonio di Padua, kinapunta nga ating sundo ng mga ayong balikinyan ngayon yata nato. Kung sa iyong pagsangyo sa mga balita, kita sa magdalayon ng mga kapagpiliyo ipagpatya sa punong sa Diyos sa ating kinapuli. Kung gano'n anak kita sa pagsaulit ng Santos Misa, mag-focus kita kung mag-ginuso sa ating mga sabi. Isa ko sa Diyos nga makagagahon sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako-yamot, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat ug sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria nga kanunay bulay, ug sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsoon, aron ninyong pagyapo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan kita sa Diyos na makadalaw sa tanan, kung kasay ko sa atong mga sala, dahil ang katataniya, nato sa kinabuhin tayo. Amen. Ginoo, kaluyan kami. Ginoo, kaluyi kami. Kristo, kaluyan kami. Kristo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyan kami. Ginoo, kaluyi kami. Makadalawang tunay na Diyos, ihatag mo sa iyong katawhan si San Antonio na bantugan magwawali o kipangama alang sa ilang mga kinahanglan. Itugod na tinabangan niya kaming nagasunod sa mga pagtulunan sa kinabuhi ni Kristo, mag-ilan na ikaw mao'y nagpailang pagtabang ka na sa tanang mga kalisdanan. Kini ang ipangay, pinagi sa mong Ginoong Kristo, imo na nabuhay namin. Tumagalin sa Espiritu Santo, Diyos, hantod sa kahatulan. Amen. Pagbasalikan sa ikalawang sulat ni San Pablo ato sa taga-Corinto. Tapat kami na nagpatuloy ng espirituhanong bahagi sa kami sa ulo na hinimugikan sa nato, aron sa pagpakita na ang labing dakong gahong sa iya sa Diyos, kung dili ang muang. Isagit kami kanunay, apan wala kayo kami gawan ng paglaon. Ginutos kami, apan wala kayo gawan ng higala, o bisan tuod, gidagmanan sa makadaghan, wala kami mamatay. Sa tanang panahon, gidala namo ang among lawas, ang kamatayon ni Jesus, aron ang iyang kinabuhi makita ninyo sa among lawas. Sa tibok namong kinabuhi, kanunay kami namiligro, nga mamatay tungod kang Jesus. Aron makita ang iyang kinabuhi dili sa among lawas nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dili kanamo ang kamatayon mao'y nagahong. Apan diya kaninyo mao'y nagahong ang kinabuhi. Ang kasunatan nagingon, misulti ako tungod kay nituo man ako sa samang diwa sa pagtuo. Misulti usab kami tungod kay nituo man kami, kay nasayod kami na ang Diyos na nagbanhaw sa Ginoong Jesus, magbanhaw sa kanamo uban kang Jesus, o iya kami danon uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo ug sa makadaghan ang mga tawo nga makadawat sa grasya sa Diyos, mula kadaghan ang ilang mga pag-ampo
sa pagpasalamat alang sa himaya sa Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kanimo o Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdai. Kanimo o Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdai. Bituo ako bisan sa akong pag-ingon, gisakit ako pag-ayo, lingon ako diha sa akong kalisan, walay tao nakasaligan. Kanimo o Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdai. Piliyon ang mga mata sa Ginoo, ang kamatayon sa iyang buutang mga sugoon. O Ginoo, imo ako nga sunugoon, ang anak sa iyong alagad na babae, imong ilungti ang akong mga talikalan. Kanimo o Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdai. Kanimo ako ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sampiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong panaan ngadto sa Ginoo, diha sa tubangan sa libog iyang lungsod. Kanimo o Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdai. Pagpasagikan sa santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus ingon sa iyang mga tinunan, nakadumog kamo ang iingon kaniadto, ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay motan-aw sa usa ka babaye uban sa laway nga una-una nakapanapaw na kaniya sulod sa iya kasing-kasing. Busa ko ng imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini o ibalibag, kay mas maayo pa kanimo nga kawadan ang imong lawas ug sa kabahin kaysa itampo ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini o ibalibag, mas maayo pa kanimo nga kawadan ka ug usa ka kamot kaysa itampo ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto, ang makigpulang sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa makigpulang. Apan karon sultihan ko kamo nga ang upulang sa iyang asawa nga wala maglugib kaniya makasala kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kung ang asawa magminyo pag-usap o ang asawa kaniya makapanapaw usap. Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kung ikaw, O Kristo. Ngayong buntag sa pagay. Inilawan the best form of art is the art of cutting, the art of cutting cutting. And we have seen kanang bullseye na taon, yung Japanese art of cutting, pruning the branches and the leaves of a certain tree. Opening art of cutting the branch, cutting some branches, you prune. And it took them years. Pag
Kumaniana, there will be a word of art. An ordinary shrub or ordinary tree will become so beautiful, so precious, so expensive, that people were appreciated that it's a word of art. And we even pay and we buy it for that because it's already considered as a work of art. Very precious, very beautiful, very expensive. Siguro sa akong kinabuhi, especially karon sa ating Evangelyo, Jesus is trying to say to us na kung saan ning bahin sa lawas nga makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini o iba-iba imong mata. Kung sa may bahin sa lawas nga sinutuo na kamot nga makaangin kanimo nga sa pagpakasala, tutla kini. So, in the end, ang gawas ni you will become a person yung magayan tapos sa mata sa Diyos. Will it be a literal interpretation? So, actually, Evangelyo na literally ato gipot ko na ng kamot, ato ginugiton ng atong mata, nga nakaangin ka nato sa pagpakasalan. Pero sa ilang panahon, pinag-give na literal, na sila'y balaw sa pagpatuloy. Pero punto ni Jesus sa Evangelyo na kita pinapunta manginangayan tapos sa mata sa Diyos. So ang natin mga buta nga angay na itong undangan, angay na itong putlo, angay na dili na yun ipadayon, putla kini, lugita kini. So para yun natong lawas, manginangayan tapos sa mata sa Diyos. Kung ngayon mong instrumento, ang kita makasunod sa langit, dili nga naman sa akong lawas nga nakaangin ka nato sa pagpapasala, mauna noon makadala ka nato sa impyerno. Put na kini, cut it off. So cut it off. Pag kita sa mga farmers, kung ka na mahilig sa mga tanong, exhibit sa mga tanong na nindot kayo mga bougainvillea, so it's the art of pruning, cutting the branches. Makita na kung sa kanindot nga ng mga bougainvillea, nagkalain-lain bulak, nagkalain-lain color, na nindot na kayo panahon kung silang pagputol sa mga sanga na dili angay. Kung saan sa spiritual life, na angay na tumput mo, undang mo, para dili kita makasama. Usay, the self-control, disiplina sa pagpapalimun, maungkulang. Putla kini, undangan kini, mga butang. Kung atong mga bakbak, gusto kayo makasala. Sa atong pagpamalinis, kung naman ang kapagdila, dili, undangan na. Nga dila, nga makasala. Pili sa mga instrumento sa pagsangyaw o may balita sa Ginoo. No? So, putla ang dili mayo, undangan. Kapag pagdawod sa atong silingan, kuli gamita sa lamata, ang dila sa pagsangyaw, sa mayong balita, sa pagtudlo, sa mga kabataan, na makakatpon sila sa ipulong sa Diyos. So the same tongue, the same mouth, double-edged sword, no? It will destroy other people kung sa atong rash judgment kanila, o mga accusation kanila, o pag-imuhimo, o dili mayong istorya, mga calumny, libel, kung sa kaliya. But it's the same tongue, na makasanyaw sa mayong balita sa Ginoo. So, putla at pag-dili maayo, na mao ka na makaangin ka nimo,
kasalanan. Kung magdala ka imong dito sa impyerno, gamitan ka na ang imong bilang sa pagsangyaw, sa pagtudlo, no? Sa mayong balita, sa pulong sa Diyos. Bisin kapod sa usa ka iyang parte sa ato ang lawas, no? Ato ang kamot, ato ang tiil, ato ang pagmuna, ang kinahanglan kung sa'y ang may budlon, kung hindi na ang may ibadayon, kung sa ito'y paggamit niya para sa pagtukod sa ginganian sa Diyos, din sa yuta. Ang cellphone, ang smartphone, no? May mga dana ka na, mga dagdahan kayo mga utang na makasasala, na makakita sa iya, no? Biktima na itong mga kabataan. So, mga cellphone, smartphone, madaan pa itong mga bata, no? Madaan po nila mga studies. But the same instrument could be a tool for evangelization. No? The same instrument like the smartphone, internet, Wi-Fi, no? Yun sa nato na paggamit. Udawa na ito na, wala na isolated na. Or also, udawa kung bad use of it. No? Inappropriate use of it. No? Evil use of it. Because object of the Messiah. Tool na siya, instrument na siya sa paggamit also sa pag-proclaim the words of God and to build God's kingdom here on earth. Could be a very beautiful and wonderful tool for spreading the good news. So put lugita the evil ways of using it, but i-promote para promote nato ang the goodness, the right way of doing it, yung tumulihin sakto sa paggamit sa mga gadgets o mga internet, Wi-Fi, o smartphone, ato nun na tabangan sa pagtukod, tingin sa Diyos, hindi sa kalibutan, no? Sa pagsangyaw sa maayong mga balita, sa mga kabataan. So it's the proper use of all these tools. Putla the evil use, kung ipadayon and the right use and the good use of it. Ariyan yun sa ato ang buhas, ang mata, ang kamot, ang bapa, ang pagmumuna, ang kasing-kasing. Ihatag na, di ka na tanan sa Ginoo sa natong tiil. Di ka na tanan sa Ginoo because we are made in the image and likeness of God. Mismong Ginoo, isulti niya, you are made in the likeness and image of God. So, kapitan, kinitanan, first and foremost, we are made to use it, to glorify and to worship God. So, all kayo na outside because of the evil surrounding us. Kung saan na ito'y instrumento, mao ang atong lawas, ang kalainay parte sa atong lawas, maging instrumento na kita makabalik sa Diyos, na kita makakita sa Diyos, na kita makasunod sa Diyos, and ultimately makasunod sa iyang ginarihan sa langit. Nahimo na ng instrumento. What is evil? Na mahilayo kita kaniya. Ang imong kamot, ng instrumento sa pagtabang, sa pag-alaga, nahimo ng kamot, sa paggunit, sa mga ilingno niya, kung mahubog ka, kung makadaan ka, mahimo na ng instrumento sa paggunit o droga. Mahimo na ng instrumento sa paggunit o mga armas niya sa pagpatay sa mga tao. Maong kamutan. With this hand can be used also, imong tuo makagamit ni kanina sa sakto sa pagtabang sa imong isip na tao. Maupuni kamutan na makadala ng mga kamang kanila, mga relief operation, no? Sa ayuda, sa paghatag. All of these things come from God. Una-una kung sa tuwa'y angay tutnon, undamon, ay naipadayon. Ang kini atong lawas, di ka ni sa Ginoo. We are the work of arts of God. We are made in the image and likeness of God. Ngayon na punta sa paggamit natin sa atong mga mata, sa atong mga kamot, sa atong mga tihil, sa
kasin-kasin sa pagpunahuna. We are helping in proclaiming God's word. We are helping in building God's kingdom. So that pinahagi ka nato, pinahagi sa atong lawas, makita sa pagtao kung sa atong itabangan ang presensya ni Kristo din sa kalibutan. Magpapagkitaan nato sa Diyos na iyang ang himpiton din ka nato ang iyang buhat sa tuma o sa pagka-maulungan mo imang kitaan. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nang simbahan, padayon usangyaw sa matuod na dignidad sa kaminyoon o magtabang sa mga magtiayon aron magpabiling sila diya sa ilang balaang tawag. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga magtiayon magpagabanan sa mga panginhanggan sa usa-usa o magaguman silang mangita sa matuod na kalipay diya sa ilang panagtiayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Na sila nga nakasinating mga kalisdanan niya sa ilang panagtiayon, hulahutay sa ilang mga panaan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masamiton, ang mga idaran o sila na nagmingaw, makakaplag og suporta sulod sa atong kadilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ngayon ang isipon, katapos mapusbado na lang ka namo, nahalang ng Teofilo kamo magbabayang ng adto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga matuong na namatay, matanggal luna diya dito sa tunay ngarian, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Labing naman, ihatag mo ka namo ang kamilyon nagtimagilan sa imong bulan. Karami kami nga mauyon kami mangkuyo uban sa usa-usa. Kinayaw ko ay pinahabi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawatan ta sa Ginoong sakripisyo ita sa imong mga panahon. Alam sa pagdayeg ug himaya sa ngalan. Alam sa akong kapasalanan ug sa tigat niyang santos nga simbahan. O Diyos nga makadagan, mayroon na ang nagasa, nagihanan alam sa mga santos, nagmatulog sa himaya sa Diyos mo nagamo. Sa imong
magkakabutan kini kanamo sa bunga sa kalawasan na gikan kanimo. Kini among ipangayo pinangalan ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahan kanimo. Manausap kanimo. Bayaw ang inyong kasikas. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo among Diyos. Angay ug matarong. Santos na mga Diyos na tunay o makadalawang sa angay ug matarong kayo. Magpasalamat kami kanimong kalinay o sa dalang damay. Kanimong itugod na magsadya ang simbahan diya sa piyesta ni San Antonio. Sa imong kaimong kami ilikod, pinaagi sa palinginan sa santos niya ang kinahuli. Imo kami ituluan, pinaagi sa iyang pagwali, o ipanilitlan, pinaagi sa iyang pangaliya, na makapahimuot kayo kanina. O gusang man sa paano sa mga anghel, mga santos, nagadayon kami sa iyong kahalandon, sa lalimunong kapag-imo. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos Espiritu, Ginoo, tuguran sa tanan ka, Santos. Padalahan ng Espiritu ng pagsanto sa mga grasa. Aron na imong ilihan ka namo, na lamas o dugo na Yesu Cristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon, may kuha siyang pan, may pasalamat kanimo, hindi ka sumihakat iini, nato sa mga tinuna o piigin. Dawakan, kininigyo na tanan, o kanan. Kahit kini, mga akong lamas, na ituyan, anang kanino. Sa samang bahagi ng sa Panginoon, bituan siya sa kanis. May pasalamat kanimo parusan. May hatagihin na sa mga pinunan o pinunan. Dawa kanino o Panginoon kamataran, gikan tingin. Kahit hindi mo kanis sa dugo, sa bawat tunay na kasagutan. Ang dugo ay yunang anak kanino o anak sa karamang ang nasala, mapasayo. Wahata kini, ang pagnanggong kanana. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanghaw, si Kristo mubalik ngani. Ang paghandong sa kamatayan o pagkabatang ni Yesu Kristo, naghahalad kami kanimo man, ganingpan sa kinabuhi o kami sa kalawasan. Nagpasalamat kami kanimo nung kayo mo kami iisip na ngayon na mabuhay o maalagad kanimo. Himong kami ang malawa sa lawas sa dugo ni Kristo. Mampay sa iyan sa Espiritu Santo. Hinumdumigin mo iyong simbahan sa tibok kalimutan. Ibang mahimpit nila sa buha. Uban, nileyo ang Papa, nihulito ang Obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumiyosam ang among mga Yesuon nga namatay. Malahong mapanaw sila o ang kanang namatay ng Yesu Kaluwi. Dahil sa kandilan, sa pagsulko, sa kahayang simungaw. Kaluwi kanitalan. Mga kamiganayan na mapaambit sa kanyang tunay, umani-maniya, ang inahan na ulay sa Diyos. Umani San Jose, iyong bana. Uman sa mga apostoles, ni San Pedro, o sa kanang mga santos,
ni San Antonio, nga nagaguman sa mga kabubuton, lata sa kapigan. Uban kanila o kaunahikon, o ikaw may mayaan, pinagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, o bihat kaniya. Gihatan na kanimo magagalaw ng mga. Diya sa Diyos sa Espiritu Santo, ang tanang lumog o himaya, hantod sa kahanturan. Amen. Magamit kita ng mga punta, ang gingalian sa mga sagdulogan nato ni Jesus. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Inunua lawasa kami sa tanang dautan. Mga kami kanimo Ginoo ngay mo kami iwason sa tanang dautan. At kami kami sa kalinaw, niini pagkauna. Aron tinamahan sa mga kaluoy, mahali kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasama. Samtang nagpaabot kami mga laon, pagbalik ni Kristo, ang mananubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo na ingon ka sa mga apostolos, ang kalinaw, ibigay ko kanino. Ang akong kalinaw, ihatag ko kanino. Ayaw tanaw ang mga sala, pagdilang pagsalig sa mga subahan. Kung sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw o kayusan. Ikaw na muli o hari, hantod sa kahatulan. Amen. Ang kalinaw sa Diyos kanina, manaw kanina. Manaw sab kanimo. Ipakita ang Panginoon. Kini mo ang pagdayo sa Diyos. Nga nagamuntang sa mga sala sa kalimutan. Mula na ginapit alam sa talingapon sa akin. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
O Diyos na tumanan sa kanan, pinagi sa among pag-igugma o pagsimba, idulog na kami na nalalawang tinig Eucharistia, magsulog kanunay sa balikinan ni San Antonio Padua. Kinamang pangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakay, Manausab kanimo. o magpagalaman sa Diyos na magpagalaman sa tanan. Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos na Misa, daga ang kalinaw, ugugma ni Kristo. Salamat sa Dios.